Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Dimapilis at shoutout kay Thunder Balinsayo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang matandang nagwawalis ng sahig minsan ay nagsabi na ang Trap Immortal Valley ay pinangalanan dahil Trap Immortal, ngunit ang lalaking ito ay patuloy na nagsasabi na siya ang nagbukas ng nakulong na Dragon Mountain at lumunok ng dugo ng masamang dragon. Sa makatuwid, ang taong ito lamang na may kaugnayan kay Kunlong Shan ang makakapagsabi ng mga ganoong salita. At ang taong may kaugnayan sa Kunlong Mountain, Aaron thinks about it, ay maaari lamang maging Kanggo Immortal sa Kunsian Valley. Bilang karagdagan sa pagbabago ng mahirap na walang kamatayang valley, at ang kanyang tinig ng pagsigaw ng masamang tao tay, ang mabangis na hayop na ito na tinatawag na Shaututi, ang lahat ay tila nagpapatunay sa haka-haka ni Aaron. Napakatalino mo. Maaari mong hulaan ang aking pagkakakilanlan sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Hindi rin itinanggi ng matanda, bukas palad na inamin ang kanyang pagkakakilanlan, ngayon, maaari ka bang lumabas? Panipi, dahil Gyuanzi ako, hindi ako natatakot na suwayan siya, ngunit paano ako makakalabas? Aaron, kailangan mo lang ipikit ang iyong mga mata, walang laman ang lahat, maaari kitang palabesin. Teka minuto, biglang winagiwi ni Aaron ang kanyang kamay. Nang magtaka si Gyuanzi, nahiya siya at sinabing, pwede ba palabesin mo ako sa bibig ko? Ayoko. Hahaha, ikaw boy, monkey spirit, ipikit mo lang ang iyong mga mata at hayaan mo na. Panipi, sa sandaling pumikit ang mga mata ni Aaron, nawalan ng laman ang kanyang puso. Naramdaman niya ang simoy ng hangin na umihip sa kanyang katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, siya ay nasa kawalan na. Makulay, matangkad at ilusyon ang hangin sa paligid. Lumabas din si Moy ang tatlong tao, magkasama, tumuntong sa kawalan, saglit na nagtataka at nag-usisa sa paligid. Aaron, nasaan ito? Damn it. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang daw 121 ay parang hindi pa niya nakikita ang mundo. Hindi niya maiwasang sumigaw sa Aaron sa gulat. Hindi nagsalita si Han Sanchen. Tumingin siya sa paligid. Hindi ito totoo, ngunit ito ay magic. This is in the void. Ito ay nasa isang tiyak na lugar sa ilalim ng nakulong na walang kamatayang lambak, mahinang paliwanag ni Gyuanzi. Sa ilalim ng lupa, underground ba tayo? Ang hindi kapani-pani walang paraan ni Moyang. Ang paa ay nasa walang laman, at may isang bangin sa ilalim ng anti-Buddha void. Ang ganitong uri ng lugar ay parang sa himpapawid. Kung sabihin sa ilalim ng lupa, ito ay masyadong nakalilito sa sentido komon ng mga tao. Sa Gyuanzi's paliwanag, nakatutok sa kanya si Aaron. Ang kakaiba lang ay ang taas ng kanyang mga balikat kaya hindi siya comfortable. Tuldok-tuldok, ang aking mga kamay ay naging gapos ng Diyos. Kung wala akong mga kamay, natural na gagamitin ko itong 2 lantang baging sa halip. Sabi ni Gyuanzi, ang lantang baging ay gumalaw at naging 2 braso. Lahat ay nasa pagitan lamang ng pag-indayog ng kanyang mga kamay, parang walang nangyari. Paumanhin, Master. Humingi ng paumanhin si Aaron para sa kanyang pagkamausisa at magalang na sinabi. Kailangan talagang humingi ng tawad kung sino man ang masungit, pero hindi mo naman kailangan. Sa madaling salita, dapat akong magpasalamat sa'yo. Kung hindi ko alam kung hanggang kailan ako matutulog dito. Mahinang sabi niya, smile, nga pala, ano pangalan mo? Panipi, Aaron. Well, 3,000 ang magandang pangalan. Ito ay may moral. Nakangiting sabi ni Gyuanzi, magaganda rin ang mga tao.
Ang mga bayani ay karapat-dapat sa kabataan. Halika at maupo. Tinapik ni Gyuanzi ang kanyang tagiliran at sinenyasan si Aaron na maupo. Mabilis na ikanaway ni Aaron ang kanyang kamay, alam ko ang ibig mong sabihin. Ngunit, panipi, malinaw, maraming katanungan ang nasa isip ni Aaron. Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, marahang itinulak siya ng hindi nakikitang puwersa sa gilid ni Gyuanzi at umupo, ngumiti si Gyuanzi at tumingin kay Aaron, pagkatapos, inilagay niya ang lumang kamay sa kamay ni Aaron. Ang lumang kamay ay hindi comfortable maliban sa isang maliit na lamig, hindi inaakala ni Aaron na ito ay kamay ni Kuting. Ngumiti ng may kasiyahan, kapaki-pakinabang para sa akin na maghintay ng napakaraming taon upang mapagsama at lamunin ang dugo ng Magic Dragon, at gamitin din ang chi ng kaguluhan para sa sarili kong paggamit. Aaron, tanong ko, handa ka bang sambahin ako bilang isang guro at pag-aralan ang natutunan ko sa buong buhay ko? Aaron, kilay biglang malaking kulubot, nagmamadaling kagyat na paraan ng boses, matanda, 3,000 natural na payag, basta, sa pagitan mo lang ako, ngunit sa isang tabi. Oo, hindi itinanggi ni Han Sanchen na bagaman nakaranas na ng ilang digmaan si Han Sanchen, mas marami siyang nalaman na siya ay mahirap sa mga kasanayan, ngunit hindi si Han Sanchen ang uri ng taong sakim na gustong matuto mula sa sino man. Aaron, tumawa si Gyuanzi at dahan-daang tumayo na nakangiti. Aaron, totoo na ikaw at ako ay itinadhana, alam mo ba yun, hindi dapat suwayin ang kalooban ng langit. Nang marinig ito, sumimangot si Aaron, hindi niya naintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Gyuanzi. Kakaibang sinabi niya, Will of Heaven. Maraming taon na ang nakalilipas, ang Magic Dragon ay tumawid sa mundo upang magdala ng kapahamakan sa mga karaniwang tao. Noong panahong iyon, bilang tunay na Diyos, nakipag-ugnayan ako sa 2 pang tunay na Diyos upang makipaglaban sa Magic Dragon sa loob ng 7,749 na araw. Sa wakas, sa ang halaga ng pagbagsak ng 2 tunay na Diyos at pagkamatay ng 10,000 mga eksperto, matagumpay naming natrap ang Magic Dragon sa Dragon Mountain. Pagkatapos noon, para tuluyang maipit ang Magic Dragon dito, ginamit ko ang buto ng aking mga kamay upang patigasin ang mga tanikala ng Diyos, ikulong ang mga kalamnan at buto ng Magic Dragon, at gawin itong makulong dito magpakailanman. Ngunit alam na ang lahat. Dahil doon, puno ng kalungkutan si Gyuanzi. Hindi natapos ang labanan para aisil ang Magic Dragon. Si Gyuanzi, tulad ng iba pang 2 tunay na Diyos, ay dapat na nahulog sa libingan ng Diyos para sa mga susunod na henerasyon upang manahin. Ngunit sa kritikal na sandali, nalaman ni Gyuanzi na kahit na ang Magic Dragon ay nakulong, ang dugo ng Magic Dragon, na puno ng kapangyarihan ng masamang espiritu, ay hindi selyado. Sila ay tumagos sa lupa, at maging ang nakapalibot na daang li ay puno ng pinaso na lupa. Upang matigil ang pangyayaring ito, ibinuhos ni Gyuanzi ang dugo ng tunay na Diyos, nilikha itong nakulong na walang kamatayang lambak, at pinigilan ang pagkalat ng dugo ng Magic Dragon. Ngunit sa parehong oras, si Gyuanzi ay nakulong dito. Ang Magic Dragon ay pinakawalan. Natural, ang Gyuanzi ay inilabas din. No wonder, kapag nagising ka, wala na ang Trap Fairy Valley. Malinaw na tumango si Aaron. Ang dugo ng Magic Dragon ay gumagawa ng lahat ng bagay na walang buhay, ngunit ako ay puno ng sigla kapag ako ay bumaling sa walang kamatayang lambak. Ito ay mismong pagsalungat. Pangalawa, inaasahan ko ring iwanan ang piraso ng luntiang lupa para sa mga susunod na henerasyon upang magkaroon ng isang lugar para gumaling kapag inatake nila ang Magic Dragon. Nakikita ko, ngunit ano ang kinalaman nito sa iyong relasyon sa kapalaran ng Aaron Araw? Kakaibang sabi ni Moyang. Pagkatapos na selyuhan ang Magic Dragon, ang aking kaluluwa ay nakulong sa oasis ng dugo, ngunit mahirap pa ring pigilan ang pagkalat ng dugo ng Magic Dragon, hanggang sa isang araw, dumating ang batang ito. Sa pamamagitan nito, tinitingnan ni Gyuanzi ang matako na pagkain na sinipsip ng Aaron ng manipis para sa ilang mga lupon. Hindi alam ni Gyuanzi kung saan at bakit nanggaling si Tao Tai. Ang alam niya lang ay nandito ang lalaking ito para tulungan siya. Dahil sa kanya kaya talagang makakalaban ng dugo ng Magic Dragon ang nakulong na immortal na valley, para opisyal na itong mapatatag dito. Hindi nagsasalita ang batang ito. Kapag hindi siya lumapit, binibigyan niya ako ng mensahe. Pagkalipas ng maraming taon, darating ang isang taong pinili ng langit upang alisin ang selyo ng Magic Dragon.
I've been waiting for 10 of thousands of years, but I don't know. If it was not for Tao Tai, I thought that message is just a joke. It was just that may gustong ipagpatuloy ko ang pagsesil ng magic, dragon. But today, Aaron, you changed my mind. At the same time, I have to say the message brought by Xiao Tuti. Ang insidente ng Kunlong Shan ay nangyari daan-daang libong taon na ang nakalilipas, ibig sabihin, ito ay hinulaan daan-daang libong taon na ang nakalilipas. Ganyan ba kahanga-hanga? Hindi napigilan ni Mo Yang ang kanyang kakaibang paraan. Ito rin ay isang kakaibang punto para sa Aaron. Kahit na may makapaghula, hindi ka pani-pani walang malaman kung ano ang mangyayari makalipas ang daan-daang libong taon. Alam mo, daan-daang libong taon na ang nakalilipas, hindi pa ipinanganak ang Aaron. At that time, wala pa siyang score. Gayunpaman, sa oras na ito, may tumpak na nakalkula. Hindi ba sapat na masama iyon? Damn, anong klaseng kasagrado ang kailangan ng taong nakakaalam ng bagay na ito? Oo, napakasamang malaman ang lahat pagkatapos ng daan-daang libong taon. Nagkatinginan sina Dao 12 at Liu Fang. Napakaganda kaya kailangan kong mag-alinlangan na ito ay providence. Higit pa rito, anong uri ng paglilinang ang isang tao na magagawang maging masunurin ang sinaunang hayop na tulad ni Tao Tai? Bumantong hininga din si Gyuanzi. Bilang isang tunay na Diyos, maaaring hindi niya kayang magkaroon ng gayong kapangyarihan. Maaaring matingnan niya ang mga bagay makalipas ang 100 taon, ngunit hinding-hindi siya makakahanap ng mga bagay libu-libong taon o kahit na daan-daang libong taon na ang lumipas. Obviously, ang lakas ng kabilang partido ay dapat na higit sa kanya, kahit na higit pa sa kanya. Ang masamang matako na ito ay isang mabangis na hayop noong unang panahon, ngunit ang taong iyon ay kayang kontrolin ito. Gaano kalakas ang kanyang sariling lakas? Si Aaron ay sumimangot at bumulong. Ito ay hindi maaaring makatulong ngunit gumawa ng mga tao lubhang nalilito. Sino ang lalaking ito? Siya ba ay kasing lakas ng hula ni Aaron at iba pa? Or, for hundreds of thousands of years, he has let nature take its course, and already fallen. Kahit sino pa siya, sa message na yon, naipaliwanag na niya ngayon ang lahat. Sabi niya, may relasyon daw kayo sa akin. Hiniling niya sa akin na ituro sa iyo ang aking panghabang buhay na mga kasanayan, at pinalaya mo rin ako mula sa nakakulong na walang kamatayang lambak, kahit na sa pag-ibig o dahilan, ikaw at ako ay dapat magkaroon ng 3,000, gusto mo ba? 3,000 ang nakatakdang kapalaran. Gusto rin ni Gyuanzi na ipasa ito sa iyo, para may pangako mong bababa ka. Tingnan ang Aaron pag-aatubili, Mo Yang nagmamadaling paraan. Oo, Aaron, hindi maaaring labagin ang kalooban ng langit. At higit pa, ito ay naayos daan-daang libong taon na ang nakalilipas. Nagmamadali ding nagpayo ang Dao 12. 3,000, siguro ipinanganak ang Magic Dragon para sa iyo, lahat ay sanhi at bunga, pangako mo. Nagpayo rin si Liu Fang. Ang lahat ay sanhi at bunga. Ipinanganak ang Magic Dragon dahil sa sarili niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.